Ayun, nandito tayo sa interview sa Cobo ni Blue. Nandito tayo sa Cotabato, Cagayan de Oro, Oriental, Mindoro. Amo na. Basta nandito tayo sa tropa natin, kaibigan natin. Kasi ito maganda yung purpose niya. Pare, ano nga pala yung purpose mo dun sa gusto niya makasing mamigay ng mga school supply para sa mga kabataan o bata o elementary na kailangan ng mga gamit sa eskwelahan. So actually yung purpose ng Teka muna, kailan nagsimula yung hangarin mo na yan? nagsimula kami ni year 2013. Yan, kakagraduate ko lang noon. Tagal na lang ha? Year 2013. So nagsimula kami noon. Kaming dalawa lang ni Gerald. So na Shoutout kay Gerald, yung Gerald. si Gerald Ballesta. Ayan. Ang number one na kasama ko sa layunin na pamimigay ng school supply sa mga kabataan, especially dun sa mga katutubo na malayo talaga yung access sa mga school supplies kasi limited lang talaga yung nabibili nila. Pare, ilan kayo nung nagpunta kayo kasi syempre nakahingi kayo. Paano nyo ginawa? Paano kayo nangolekta ng mga school supplies? Kwento mo naman sa amin para kahit paano sa mga susunod na event nyo dyan sa pakwento, sa pagdo-donate, makatulong din yung mga iba makakapanood nito, lalo na sa mga tropa natin mga taga-Baliwag dyan. So bali actually sa pagsisimula hindi talaga madali. Kailangan mong i-prepare yung sarili mo na gagawin mo talaga to. Kasi minsan may mga tao na hindi susuporta sa'yo. Pero kung meron kayong layunin o nag-aalab yung puso nyo, dalawa lang po kami na nagsimula sa ganitong gawain pero nairaos namin. Actually pare, ganito nangyari. Sa paghihingi namin ng school supply sa iba't iba naming circle of friends at madami pong nagpadala, madami kaming kinuha from Manila, Pasig, mga sponsor namin na iba't iba ding relihiyon. Nung madami na po talaga kaming school supplies, ngayon po pinag-pray namin ni Gerald pare. Importante yung prayer. Importante sa buhay yun. Pinag-pray namin ni Gerald, Lord, saan po ba namin dadalhin yung school supplies na to? Alam mo pare, nanood kami ng balita umaga. Lumabo yung TV. Nag-flash report. Tapos nagkaroon ng nabuklod, Florida, Pampanga. Aita community. 95% Aita, 5% Tagalog. Tagalog. Di si Gerald naliligo nung araw na yun. Tinawagan ko Madalang kasi maligo, hindi naliligo talaga sabi ko sa kanya, Je, alam ko na kung saan tayo pupunta Dinilista ko sa papel. Ngayon, pagdating ng Sunday, nagpa-pray over kami sa church. Napupunta kami sa ganito. Without knowing yung lugar talaga mismo. Exact. Address. Ngayon, pagdating namin ng San Fernando, pare, nagtanong kami. Walang nakakaalam. Nang biyahe papunta doon. Papunta ron. Di hopeless na kami, gabi na, mga 6:30. Dalawa kami, kuya ako kami ganun. Tapos maya, sabi ko pare, tuloy pa ba tayo? Sabi, pare, maya may tumatawag sa likod namin. Sabi niya, Kuya, saan ba kayo? Yung pala Air Force. Sabi ko, sir, hinahanap po namin yung daan papuntang Florida Blanca, Pampanga. Doon po sa Aita community. Ay, sakto! Nag-medical mission kami nung nakaraan doon. Turo ko sa inyo. Ibababa ko kayo sa harap ng parang terminal, sasakyan. Hindi, ito, base. Base. Doon kayo sa base ngayon. May mga truck na dumadaan doon, makisabay kayo. Sakto. Ay, yung dalawa lang ni Gerald talaga nun. Tapos may dala na rin kayo dala nun. namin pare, tall bag. Mga 50 kilogram. Ayun yung first event yun, yung dalawa lang. Tapos sumunod na lang yung kay nakasama nyo na sila Simon sa Mindoro. Hindi, sa Aurora kami na. Aurora na mga yun. Tapos yun pare. Pagdating namin doon, ang target mo kasi dapat talaga kung saan kayo matutulog. Kasi gabing-gabi. Isa pa yun. Nagpunta kami sa barangay. Hindi ko na po ma-recall kung saang barangay. Anong barangay yun? Pero
Pagdating namin doon, ipinaliwanag namin pare yung Vision goal nyo. namin, Mission nyo. namin. Ang ginawa doon sa mga natutulog na tanod, ginising sa folding bed. Mm. Oo, pinutulog kami. Oo, Sabi, bukas 4:30, Ihahatid kayo. ihahatid namin kayo Mga doon sa susunod na barangay bago yung target nyo. Pero sa makatuwid, mga parang gano'ng kalayo yun? Yung mga biyahihan na Bumiyahe. biniyahan nyo. Bumiyahe kami doon siguro mga Ilang oras? 45 minutes. Mula rito Bulacan? Hindi, mula doon sa barangay. Okay, mula sa papunta barangay doon. na yun. Oo. Na- Pero pagkatapos nun, nandoon na kayo mismo? Hindi pa. Hindi pa rin. Pagkatapos nun, edi dumaan kami sa barangay. Ah. Minsan po kasi merong mga barangay captain na eto, totoo lang to may mga barangay captain na Na may lagay-lagay muna. Hindi, pag may dumating na tulong, ang gusto nila dun itulong sa barangay nila. Tapos sila mamimigay, tapos sa kanila kay credit. Sa kay-credit. Pero alam niyo po, ang target namin is on hand. Kami mismo face to face dun sa mga estudyante. Hindi kami tawag dito pumayag na sila yung makikredit. Kasi ano po yan, donation yan na Oo. Non-profit at parang ano yun, non-government ano yan. government. Eh di ngayon Group. po, inobliga namin si barangay captain na tawagan yung mga Aita community. Tumawag pare. Tapos dumating. Maliit na ako, maliit po ako, maliit. Mas maliit pa sa'yo. Mas maliit. Puro yun, puro yun. Oo. Puro Hindi yun. ganito nangyari pare. Nandyan yung bag ko. Bag ni Gerald. Ngayon, eto na. Binuhat nung Pinaka ano nila. nung sumundo sa amin, naka-tricycle eh. Oo. Binuhat pare. Pagbuhat, bumalik. Bumalik talaga. Oo, ang bigat. Bigat. Sabi, ang bigat naman pala na yun. Eh kaya Pero po, mga batak yun ha. hindi, kasi ako pare, kaya ako ganun lakas yung strength ko noon. Oo. Kasi pare, nagda-hiking ako. Na, Tsaka ito nga pala si Blue graduate at saka board passer ng criminology. Yan. nag-hiking ako, talagang mabibigat yung dala ko kasi minsan tumatagal kami 3 araw. Yan. So yun, pagdating namin doon, pinakilala sa amin yung mga teacher, pinakilala kami doon na isang... Mismo, ibig sabihin, nakapunta kayo sa community mismo. Oo, sa community, sa barangay mismo. Sa barangay nila, mismo ng 90% pure Aita. Ngayon, edi na-meet namin yung barangay captain. Kaya lang, meron siyang seminar nung araw na yun. Pero sabi niya, babalik siya nung hapon. Pero hindi na kami nakapag-usap nung hapon kasi medyo gabi na. Kasi mamaya ako kukwento. Pero nagbigay muna kami ng school supplies doon sa mga bata. At ang gamit nilang sabon is Ajax, pare. Just wala na yata, ano na. Ajax. Kaya yung, alam mo kung bakit ko tinanong kung ano yung gamit nilang sabon. Oo, ano yun na, bareta yun, di ba? Kasabot pang Kasi natutuwa ako sa buhok nila, pare. makapal. Kinky. Okay, kulot talaga yun eh. Oh. Na buhaghag. Oo. Na basta. Matigas. Oo, tuwang-tuwa ako. Kasi nga, Pero ba't Ajax? Ajax yung sabon nila. All over the body. Oo, pero parang naging ano rin namin nung hamon na. Ajax yun talaga, di ba yung ganun, yung Oo, bareta yun? Oo. Eh di yun, no? Eh di tuwang-tuwa naman ako. So namigay kami ng school supplies. Ang binigay namin since we have limited school supplies. So hinati namin sa tingin ko na makakatanggap yung lahat ng pantay-pantay. Kasi ayoko magbigay ng 5 sa'yo, 3 sa'yo. Ayoko ng ganun. Gusto ko pantay-pantay. So nag-distribute kami ng equal sa lahat. Sa lahat, nagbigay talaga kayo. Para makita. Ngayon, nabigyan namin pare. From grade 1 to grade 5 yata yun. Sa mga ganon. Maliliit lang kasi yung laman ng... Pero pare, ang educational system doon, kagaya lang din nun sa atin? Oo, parehas lang. Okay. May mga teacher na din. Natutuwa ako kasi meron nung isang teacher na full-blooded Aita na nagtuturo doon. Na ano ba ang license. salita ng Aita? Tagalog o meron sila? Bali, ang ginagamit nila pare Kapampangan eh. Bakit? Kasi since nasa Pampanga sila. Okay. Hindi talaga naman sakop yata ng Pampanga Oo. yung So mas madalas nilang gamitin yung Kapampangan. Kapampangan.
Nagtatagalog pero yung mga nakapag-aral, Pero yun, ayun yung first experience nyo. Ay, paano naman yung second experience yung kasama nyo na si Simon? Na nagkaroon kayo ng parang, matawag doon, yung parang mas malaking ano yan eh, mas malaki. Kasi Mindoro na yan eh. hindi ano, Aurora. Aurora. Nung, Aurora, ano ba yun? Aurora, Dito lang Dingalan, din. Dingalan. Dinggalan, oh. So, ganito yung Ilang nangyari. oras ang biyahe ron kung mula rito sa Bulacan? Mga, 3, 4, 5. nung panahon namin, inabot kami ng mga 6 6 hours. Oo, 6 mga hours. ganun. Kasi biniyahe ko ang Kabanatuan, 6 parang 4 eh. to 7 hanggang 8 mga ganun. Pero pag ganyan, kaya ng truck yan. Ah. Pag dyan sa ano lang, pag sa Mindoro lang. Eh, ano naman yung experience mo nung share natin niya para... Hindi, yung second namin, ang pangalan nun ay Quaderno. Oo. So, Ayun na yun, yung sa Mindoro nga. Hindi, dito sa Aurora. Aurora. Yung kasama mo na sila sa Ah. Quaderno yun. So, nanghingi tayo ng tulong sa mga kapwa natin kabanda. Oo, yan. Especially dun sa mga kabanda natin na tumutugtog dati sa Cabanas. Cabanas. Kasi madalas Oo. tayo sa Cabanas Oo, dati. dati. Mga Yung kasama natin. Dong Abay. Doy Abay, ganyan. yan. So, Marami na gano'n nun, nag-initiate din nun. marami tayong na-receive na school supplies nun. School supplies. Tapos nagkaroon tayo ng mga kaibigan sila Andy na Oo. dati kong classmate Oo. na sila yung tumulong sa atin sa pagkuha ng school supply sa Manila. Mm. Tapos sila Sai, meron ding mga sponsor, si Gerald. May sponsor siya na member na INC. Yan. So, yun. Ngayon, tapos si misis ko, yun yung pangalawa. Pare ang nangyari naman nun, dapat dun kami sa Umiray. Pero nag-drop kami sa Ibuna. Kasi nandun yung yung beachfront ng lola ko. Doon kami tumira muna. Ngayon nakiusap kami sa barangay captain ng Ibuna noon, na ihatid kami, pare. Nakasakay na lahat ng school supplies, ready na. Kaya lang ang problema, pare, nung nalaman na hindi namin dun sa barangay nila Hindi kayo... hindi kami sinakay. Ayun lang. So, sabi ko, umatras tayo ng isang barangay. So, meron doon mga dumagat. Yun yung nabigyan namin. ng Mga school dumagat. supplies. So, actually, mabait yung dating barangay captain doon. Winelcome kami. Ayun. Pero ito naman pare ngayon, dahil sa na-experience mo na yan, na-experience mo yung sarap nung pamimigay, na-experience mo yung mga ganito. Alam ko, kasabi mo nga, gusto mo pa rin i-push yan. Invite mo naman yung mga makakapanood nito o yung mga tropa natin musikero rito sa Bulacan. Baka sakali tayo magawa natin yung project nito ng sama-sama ulit. Okay. Yan. So, ini-invite ko kayong lahat sa gaganapin natin na isa sa pinakamalaki na event, which is ang location nito, ang napili kong bigyan ng school supplies, yung mga dumagat. Hindi, mga dumagat, mga mangyan pala. Saan ang mangyan? Mindoro, pare. Mindoro talaga. Pero yun, since sobrang lapit sa puso ko ng mga mangyan, dahil meron akong naging kaibigan doon, pare, na mga tribal chief. Kasi pag nagpupunta ako sa lugar, ang target ko talaga is yung bundok. So meron ako dong naging kaibigan na sobrang bait din sa akin, na nakakain ako sa plato nila mismo, nakainom ako sa tubig nila mismo. Oo. Parang na feel ko na sila yung karapat dapat Bigyan. kasi malayo sila sa Kabiasnan ngayon. May mga gustong mag-aral sa kanila. Ang problema, Walang school supply. hindi Yan. nila ma-afford Afford. yung school supplies. May mga tumatawid pa nga pare ng ilog Para makapag-aral para lang. makapag-aral. Kaya yan sa mga bata rito, napakaswerte nyo. Yung mga magulang nyo, pinoprovide sa inyo. Tama. Mga notebook nyo, patapos gagawin nyo na folder. Para kami nung high school, ganyan lang. Yung kompleto binigay na 8 notebook ang binili ng magulang namin. Tapos yung isang notebook lang gagawin namin, hati-hati namin yun sa 8. Kasi tamad kami magdala. Tapos yun, hindi kami nagle-lecture. Pero ngayon, syempre, i-consider pa rin natin yung project ni Parem Blue.
Saka ang kagandahan kasi doon, na-appreciate talaga nila yung kaunting tulong Oo. ng tao. Kasi bakit ka mo pare? Malaking bagay sa kanila yun. Nung pandemic, makwento ko lang, nung pandemic, kaibigan ko na sila. Pero nung pandemic, walang nagpupuntang mga tao para magbigay ng relief goods. Relief. Pero pare, dahil sa puso na meron ako, yung relief goods namin na 5 kilong bigas saka mga delata, mga ano, hinahati ko yan sa 4 Mm. para yung isa sa akin, yung iba Iba sa sa kanila. kanila. Dinadala ko yan. Ito na yun. Basta ata si Blue, ganyan talaga yan. Dinadala ko yan doon. Kasi- Magaling to, magaling na ano yan. Alam ko na wala silang access sa mga pagkain. Ngayon, ang return pare, pagpahukay ka ng 5 kilong kamote, Bibigyan ka. Oo, gabi. Tayo mo nga. mga saba na saging. Mm. Pagbalik ko, madami na ulit akong dalang pagkain. Pagkain. Ngayon, yung pagkain na binigay ngayon sa akin ng mga tribe na yun, pinaghahati-hati ko pa dun sa kapitbahay namin. Kasi pandemic yun Pandemic talaga. Oo. Lahat tayo. Wala talaga nung pandemic Lahat wala eh. eh. O dito ka pre. Saglit So, na tong best friend mo eh. Basta ganun medyo lang yung matakaw naging eh. flow. Doon ka sa Tapos baba mo. pare, nung kahit saan kami magkita, nung mga tao na yun, halimbawa may dala silang tambo, Ah. bawal mong tanggihan. Ah. Hindi, tunay yan. Bibigyan ka. Tunay yan. Bibigyan ka talaga. Kaya na-appreciate ko yung mga ganong gawain na since na-hit na sila ng modernization, kailangan na nila mag-aral. Gusto sila ngayon yung mga nangangailangan. Kung tayo nga nakapag-aral na ng konti, eh, kailangan pa rin natin mag-aral. Lalo na siguro Oo, sila. lalo sila. Lalo na siguro Bakit sila. gusto ko silang makapag-aral ng maayos? Para makasabay. At hindi Yung ancestral land po ng Ng mga pe- katutubo ay nakakamit. pinapatituluhan na Ng ibang mga ng mga tao. kapitalista. Ngayon kung hindi nila alam, wala silang alam Yung mga sa ganun edukasyon, yung mga ganung sistema. eh mauubos ho ang lupa Nila. nila. Tapos mapapakinabangan ng kung sino-sino. Tama. Kaya ho importante Ang yung edukasyon. education nila. Kasi kung hindi sila actually ito yung bundok. Nandito sila dati. Nandito yung mga Tagalog, sabi na. Nandito. Ngayon, nagtaniman na-occupy na to ng Tagalog. Umakyat sila dito. Tagalog na to. Doon Tagalog na naman. Dito, na-occupy nila. Ngayon, nung nalinis na nila to at kaingin na, Na umakyat na naman kasi may titulo na. Oo. Umakyat na sila hanggang sa tuktok na sila ng bundok. Alam mo, napakalayo na nila. Lumayo na ng lumayo. Lumayo. Pero isa sila sa pinaka tawag dito, pinaka napapakinabangan sa panahon ng halalay. Oo. Isa Kasi- sila sa umupo. Oo, kinukuha sila eh. At saka 90%. Grupo eh. 90% na grupo yun eh. Botante pa rin yun. Kaya ang nga dito may tinatawag na sa atin niya, kaya nga ayaw ibigay na mga nakakaangat o na nasa mga politiko yung edukasyon sa mabababang sangay ng komunidad. Ayaw tayo matuto kasi ang mangmang mas madaling maloko, mas madaling mamanipula. Na ito na lang iboto mo, bibigyan kita ng tsinelas, bibigyan kita ng ganito mo. Basta kami boboto mo. Pero kung ikaw patatatagin ka, kagaya ng ginagawa ni Mayor Vico sa Pasig, lahat libre edukasyon ng college, high school. Ayan, meron na nga blueprint, gagayahin nyo na lang si Vico Soto, hindi nyo pa magaya sa mga mayor dyan na mas matagal pa, baka naman. Tapos ito pa pare, ang tribe po na mga ethnic groups dito sa Pilipinas, katulad nga po ng sinabi ko na tribe ng Mangyan, meron ho yung 7 na specific tribes. Pero pag Group. pag nagpunta ho kayo sa Mindoro, hindi nyo makikita yung distinct na culture ng bawat isa. Kasi na-modernize sila at hindi na-preserve yung culture. Kaya nga pare nung nandun ako, yung tribal chief, ine-encourage ko
Na na magkaroon ng isang araw na pagsasama-sama ng mga tribe na ipapakita yung kultura talaga nila. Hindi yung hiram na kultura. Kumbaga kung ano yung practice nyo. Merong Magdadamit kayo, ganun. parang ganito yan eh. Sa Baguio kasi, pare, meron silang tawag na parang ritual nila, parang sa isang buwan o sa isang ganito na pine-preserve nga nila. Kagaya ng inaano mo, naka-outfit sila na ganyan, yung kunyari mamatay yung ganito nila, pine-preserve pa rin nila yung kaugalian, kung paano sila maglibing. Makikita mo kasi may naglibing. Pero, kapin. Pero, ano, ayun nga magiging tanong niyan, ano ba mahalaga? I-preserve natin yung talagang unang-una o kailangan na natin mag-evolve? Kasi dalawang tanong yan eh. Dalawa. Pag pinireserve natin yung dating-dati, mas komportable ba tayo ron? O kaysa pag inadapt natin ngayon yung tayo na nandito na tayo sa evolution, no? Nandito na tayo sa ano, na mas magiging komportable para sa kanila, sa atin. Pero yung tradisyon niya mawawala. Ano sa palagay mo? Ganito kasi yung pare. Pagka pre-practice mo yung culture ng isang tribe, pare. Oh. Kasi tayong mga Pilipino, actually, walang tayo alam sa pinagmulan natin. Mixed breed. Hindi na natin alam ngayon, wala na tayong, sabi nga, capacity na ipaglaban. Na ipaglaban yung talagang tunay na pinagmulan. Kasi hindi na natin alam eh. Pero yung kultura, yun yung mananatili. Kasi nung sinakop tayo. Ano ba yung kultura? Pananalita, pagkain, mga pagkain, o gawik, mga pananamit, kagawian. Kasi baka kasi sa mga bata mga kapanood, baka sabihin, ano ba yung kultura? Hindi na puro kayo kultura, matatanda na kayo. Ano yung kultura? Ano yung culture? Yung talagang kultura ginagawa nila na sinauna. Na pinakabuod, pinagmula nila, kinagawian. Ayun yun eh. Ito yung sinasabi ko. Kailangan mo ipakita yung kultura mo para masabi na ikaw talaga yung tribo na to na nanggaling dito. Kasi halimbawa, tayo, taga Bulacan, taga ganito, ano yung kultura lang? Manila. Pero isa na lang gawi. Wala nang wala nang pagkakaiba. Pero matatanong mo sa sarili mo, ano ba talaga ako? Pero tayo, pare, na minsan kasi ang kultura natin nakikita sa lingwahe. Lingwahe. Ayun ang ayun ang nakakapag-divide sa atin. Katulad ng Hagonoy, iba salita nila. Katulad ng Kalumpit, katulad ng Baliwag, katulad ng Manila. Pag tayo mga taga Manila, napunta ng Manila, may mga taga Bulacan, may eka. Yun yung sinasabi ko na kailangan i-preserve. Kasi dun mo makikita distinct ito, distinct. Uy, taga Bulacan ka. Taga Bulacan. Nagdamit ka ng ganitong kulay. May mga color combination sila eh. Pag sinuot mo yung damit mo na yun, makikilala ka na tribo ka ng ganito. Kahit pare sumasabay na ngayon ang mga kabataan kahit sa tribo nila na gano'n. Kasi hindi naman natin maiwasan yun. Ang evolusyon ng pananamit, evolusyon. Pero yung pananalita, yung paggaganito ay medyo dyan na ayan siguro kailangan natin i-preserve. Sa bawat lugar. Yung mga tribo ay merong practice na isang araw sa isang linggo na ipapakita nila yung kultura nila. Bakit kamo? Pagka nagkaroon ng ganon, halimbawa yung anak ko, nakita ko nagdamit ng ganito, sumayaw ako ng ganito, kumanta ako ng ganito, nagluto ako ng ganito, ginawa ko yung ganito, makikita niya na ito yung distinct characteristics ng tribo namin. Pag napunta to sa kabilang tribo, sasabihin niya, yan pala yung tribo nyo. Ganito yung sa amin. May showdown. Ayun yung nabuo ng kultura nung araw na kanya-kanyang tribo. Kahit na ganito paliwanag ko sa inyo, sa kulungan merong BCG, Sputnik. Putik. Pero Sige.
pag nasa labas ka, mga tribo-tribo, nakita na ganito yung galaw mo, tribo ka ng ganito. Pagka ako, gumalaw ako ng galing ka sa tribo na ganyan. Okay. Ganon yun. Yung pinapaliwanag niya, mas pinababaw niya Oo. yung definition para mas maunawa natin. Grupo ng ganito, ganyan ang gawa. O mas madali pa, siyempre shoutout sa mga nagiging tropa rin natin, Tao Gama, Acro. Iba yung sa handshake lang nila. O doon pa lang, yun. mababaw na dahilan pero malalim sa kanila explanation. Sa handshake ng Acro, magkaiba sa handshake ng ganito. Kumbaga, magkaiba pa rin. Kahit pareho kayo na may gang, pareho kayo ng Tagalog, pareho kayo ng ganyan. Pero may definition, may distinct characteristics kayo. Pare, eto na lang, para uli na lang, invite mo na lang sila sa gagawin natin, pagtutulong-tulungan nating event na coming soon, yan, kay Paring Blue. So ini-invite ko kayo sa mga gusto na sumama sa amin. Okay lang na sumama kayo sa amin para maipakita ko sa inyo yung lugar kung saan nakita ko yung vision kung paano sila tutulungan kasi napaka mapagmahal ng mga tribe doon na welcome kanila, bibigay kung ano yung pangangailangan mo o kung gusto mong kumain ng ganito, i-offer nila sa'yo at makikita mo yung mga bata doon na talagang gusto talaga nila yung mag-aral kasi naglalakad sila pare 4 to 5 kilometers. Kilometers. 4 to 5, malapit yung 4 to 5 pero malayo yung sa mga matatanda. Pero malayo pa shortcut rin. yun pare. Shortcut pa yun, ha? Tumatawid ng ilog, tatawid ng bundok. Pero sabi ko nga, doon mo makikita yung dedikasyon nila para mag-aaral. Pero meron din naman na paaralan sa tuktok ng bundok. Kaya lang, syempre may mga nahahati. May gusto dun sa baba para maka-adapt, may gusto din dun sa taas. Pero shout out din po dun sa mga teacher na minsan nakakasabay ko noon na mag-travel dun sa papunta sa taas. Ito, shoutout din sa mga gusto nyong lugar na tulungan ng team ni Paring Blue. Shoutout nyo lang, comment nyo lang dyan, tapos tatrabahuin natin yon, pagtutulong-tulungan natin para maka-provide tayo ng konting tulong sa kaibigan natin. Tama. Ayan lang. Maraming salamat. Thank you.